Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2496-2500. Pinili ng Diablo. Si Ji Wuxian ay binugbog ni Yang Yian mula sa katawan ni Yang Xingfu. Ito ay isang napakahusay na mahiwagang kapangyarihan. Matagal itong natapos ni Yang Yian, at kapansin-pansin ang epekto nito. Direkta niyang pinilit ang kaluluwa ni Ji Wuxian palabas sa katawan ni Yang Xingfu. Nakatakas siya sa pamamagitan ng paghahati sa 100 kaluluwa. Bagamat muling nakatakas si Ji Wuxian, naniniwala si Yang Yian na ang matandang Diablo ay mas malubhang nasugatan sa pagkakataong ito. Dahil ang mga kaluluwa ay pinaghiwalay, at mayroong 100 sa kanila, ito ay lubhang nakamamatay para sa sinumang magsasaka. Naniniwala ako na kahit na mataas ang kayamanan at kultibasyon ni Ji Wuxian, siya ay malubhang masasaktan, na dapat ay mas malubha kaysa sa huling pagkakataon. Anyway, dapat sirain si Ji Wuxian. Matapos makatakas sa oras na ito, hindi tiyak na siya ay matatagpuan, ngunit hindi ito umiiral, dahil pagkatapos ng oras na ito, naniniwala si Yang Yian na hindi magiging madali para kay Ji Wuxian na makabawi. Ngayon si Yang Yian ay kailangang humanap ng paraan para mailigtas ang kanyang anak. Napakasama ng sitwasyon ni Yang Xingfu. Ang kamalayan ng kaluluwa ay nasa isang estado ng pagkagulo at maaaring mawala anumang oras. Natakot si Yang Yian. Kung sa huli, kahit napatayin niya si Ji Wuxian, hindi ito makakabawi. Siya ay ganap na matutuhan ni Ji Wuxian. Buti na lang, may chance pa ngayon. Bagamat masama ang sitwasyon ni Yang Xingfu, hindi imposible para kay Yang Yian. Sa isang kaway ng kanyang kamay, nagsimulang pumasok sa katawan ni Yang Xingfu ang malakas na Tao Seed Magic Power kasama ang kanyang sariling Soul Power. Nag-stabilize agad ang sitwasyon. Ho! Napabuga ng hangin si Yang Yian. Hinawakan niya si Yang Xingfu at binuksan ang space portal gamit ang isang wave ng kanyang kamay, at direktang pumasok at umalis kay Duangan Xianshan. Tungkol sa sitwasyon ni Yang Xingfu, alam niya na ang pangunahing punto ay ang pagbawi ng kamalayan ng kaluluwa, at ang prosesong ito ay magtatagal upang makumplito. Tumakas si Ji Wuxian at nawala. Anyway, hindi niya akalain na mananatili siya sa Duangan Xianyo. Para sa buong mundo ng Duangan Xianyo, walang mga buhay na bagay. Ito ay naging isang patay na lugar, at lahat ng nabubuhay na bagay ay isinakripisyo ni Ji Wuxian. Kaya't dinala ni Yang Yian ang kanyang anak sa Yunmen upang gamutin ang kanyang mga sugat. Sa susunod na sandali, direktang lumitaw si Yang Yiu sa tuktok ng bundok kung saan naroon ang matandang puno ng willow. Nagulat siya at nawala ang kanyang magic power. Si Sister Mei, ang maliit na phoenix, ang ibon na may halong buhok, ang itim na lotus, at ang lumang puno ng willow ay muling lumitaw at umalis sa kanyang katawan. Tungkol naman sa pagtakas ni Ji Wuxian, alam ng lahat na bagamat isinama siya sa katawan ni Yang Yiu, nakikita nila itong lahat. Ano ang dapat gawin ni Yanzi ngayon? Tanong ni Ate Mei. Sa pagharap kay Ji Wuxian sa pagkakataong ito, nakita rin ng lahat ang pamamaraan ni Ji Wuxian. Hindi talaga madaling harapin ang demonyong ito. Kung hindi ginamit ni Yang Yiu ang batas para pagsamasamahin sila, maaaring hindi posible na iligtas si Yang Xingfu. Nakita rin nila kung gaano kahirap si Ji Wuxian, at lahat ay nag-aalala tungkol dito. Walang duda na pagkatapos tumakas ni Ji Wuxian, tiyak na magiging malaking pag-aalala siya para kay Yunmen. Si Yang Yiu ang una at pangunahin ang numero 1 kaaway ni Ji Wuxian. Siya, tiyak na maghihiganti. Ngunit para kay Yang Yiu, si Ji Wuxian ay isa ring target na dapat patayin. Hindi pa tapos ang usapin ng pagkaladkad sa kanyang anak na si Yang Xingfu sa tubig. Ang pangunahing punto ay alam ni Yang Yiu kung gaano kapinsala ang demonyong ito sa buong immortal na mundo. Ang kayang isakripisyo ang dugo ng libu-libong nilalang sa buong mundo ni Duangan Xianshan para maibalik ang kanyang demonyong katawan ay sapat na upang ipakita ang kasamaan at kalupitan ng matandang demonyong ito. Alam ni Yang Yiu na sa pananaw ni Ji Wuxian, lahat ng nilalang sa mundo ay magiging sustansya para sa kanyang paglilinang, at wala siyang pakialam sa moralidad o banal na parusa. Sa makatuwid, pagkatapos na makilala si Ji Wuxian, tiyak na gagawa siya ng kalituhan sa mundo ng mga engkanto upang maibalik ang kanyang katawan ng demonyo at pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa mahika. Ito ay talagang hindi totoo na ang buong mundo ng engkanto ay magsisimula kay Ji Wuxian. Ang matandang demonyong ito ay hindi isang tunay na demonyo, ngunit siya ay mas mahusay kaysa sa isang tunay na demonyo. Sa kasong ito, dapat mamatay si Ji Wuxian. Kung hindi, ang mga nilalang sa mundo ng engkanto ay hindi magiging mapayapa, at siya, sina Yang Yiu, at Yunmen ay hindi magiging mapayapa. Pagharap kay Sister Mei at sa iba pa, huminga ng malalim si Yang Yiu at sinabing, maghintay hanggang ang mga tao mula sa lahat ng malalaking sekta sa mundo ng mga engkanto ay matipon, at sama-samang imbestigahan ang mundo ng mga engkanto at alisin si Ji Wuxian. Sister Mei, pumunta ka sa Yunmen Hall at hintayin mo muna ako, at sabihin sa panganay na kapatid na lalaki na hayaan ang mga tao mula sa lahat ng malalaking sekta na pumunta sa Yunmen sa lalong madaling panahon. Inutusan ni Yang Yiu si Sister Mei. Sige, mauna na tayo.
Pagkatapos si Sister May, Little Phoenix, Miscellaneous Bird, at Black Lotus ay umalis na lahat para sa pangunahing bulwagan ng Yunmen. Sinimulan ni Yang Yiyo na iset up ang formation. Kailangan niyang bigyan ng recovery environment ang kanyang anak na si Yang Xingfu. Ito ay isang mahabang proseso, at maaaring tumagal ng daan-daang taon para makabawi si Yang Xingfu. Makalipas ang kalahating oras, nag-set up si Yang Yiyo ng malaking formation para sa sigla at inilagay si Yang Xingfu sa formation. Pagkatapos ay tumingin siya sa lumang puno ng willow, na nagbago na sa orihinal nitong anyo, at sinabing, Senyor Willow, iiwan ko ito sa iyo. Maghintay hanggang sa malutas ko ang usapin ni Ji Wuxian, at pagkatapos ay bumalik. Huwag kang mag-alala, pumunta ka, titignan kung magiging maayos ang anak mo dito. Ang matandang puno ng willow ay bihirang magsalita ng seryoso. Ang kanyang malaking orihinal na katawan, ang puno ng willow, ay nagsimulang kumislap at kuminang, at pumasok sa estado ng paglilinang. Sa pagkakataong ito, ang pakikipagpulong kay Ji Wuxian ay nagbigay sa lumang puno ng willow ng bagong pag-unawa sa mundo ng mga engkanto. Si Ji Wuxian ay malinaw na hindi ipinanganak sa God Realm at bumaba sa mundo upang mag-cultivate, ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay mas nakakatakot kaysa sa isang tunay na God Realm na nilalang na tulad niya. Alam ni Old Willow na kung hindi nagawang pagsamahin ni Yang Yiyo ang kapangyarihan nilang lima, sinuman sa kanila ay magiging walang kapangyarihan sa harap ng napakaraming sama ng loob na kapangyarihan. Ito ay talagang isang malaking takot. Dahil dito, nakaramdam ng krisis si Old Willow. Kailangan pa niyang magsumikap pa upang mapabuti ang kanyang Taoismo, kung hindi ay hindi niya madaanan ang daan patungo sa langit. Naiintindihan ni Yang Yiyo kung ano ang iniisip ni Old Willow, ngunit masaya rin siyang makita ang mga pagsisikap ni Old Willow. Ang bawat isa sa Yunmen ay kailangang magsikap na magsanay upang mas mapangalagaan ang Yunmen, at ang malalakas ay mapoprotektahan ang mahihina. Iniwan ang kanyang anak kasama si Old Willow, nakita niya na gusto ni Old Willow na magpatuloy sa pagsasanay at ayaw niyang umalis sa bundok, kaya ito ay isang magandang bagay. Nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, diretsyong umalis si Yang Yiyo at nagpakita sa pangunahing bulwagan ng Yunmen. Sa sandaling ito, ang pangunahing bulwagan ng Yunmen ay nakakalap ng daan-daang tao. Dumating si Yanzi sa pagkakataong ito kasama ang mga masters ng 3% ng Fairyland at Major Fairy Gate sa Fairy World. Ang iba ay hindi makapunta dahil sila ay masyadong malayo at kakaunti ang oras. Sabi ni Yun Changsheng. Tumango si Yang Yiyo, tama na. Mamaya na ako makikipag-usap. Siya nga pala, napag-aralan mo na ba ang lahat sa loob ng ating Yunmen? Nagdilim ang mukha ni Yun Changsheng nang marinig ang tanong ni Yang Yiyo. Natakot din siya at sinabi, nalaman ko na si Elder Duan ay talagang mula sa pamilya Duangan. Gusto niyang gumanti sa ating Yunmen, kaya kinaladkad niya si Shinger dito. Hindi kasalanan ni Shinger. Dagdag pa rito, nanalo rin si Elder Duan sa 4 na Elder mula sa Elder Council para sanayin ang masasamang kasanayan ni Ji Wuxian at nilinang ang Blood Lotus sa isang lihim na lugar sa Chaos Immortal City. Pero pinatay ko na sila. Tungkol naman sa pagkawala ni Elder Duan, narinig ko mula sa Diyos at demonyong ibon na ikaw ay nasa Fairyland ni Duangan. Maaaring namatay si Elder Duan ng Yunmen. Ngayong na-clear na ang Yunmen, wala nang problema. Ang pangunahing punto ay ang pagtakas ni Ji Wuxian ay hindi isang pagpapala para sa mundo ng mga engkanto, lalo pa ang ating Yunmen. Dapat maalis ang demonyong ito, kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang mga kaguluhan. Well, ito ang kailangan kong gawin ngayon. Sagot ni Yang Yiyo, matapos makipag-usap sa panganay na kapatid. Si Yang Yiyan ay nagsimulang makipagkita sa mga immortal na master mula sa iba't ibang immortal na kaharian ng isa-isa, at ipinaliwanag ang bagay tungkol kay Ji Wuxian, at kinuha ang imaheng bato para makita ng lahat. Nagulat ang walang kamatayang mga master at pinuno ng buong bulwagan, at napagtanto nilang lahat ang kabigatan ng sitwasyon. Lalo silang nag-alala na ang kanilang mga disipulo ay maaaring nalasan ng mga tao ni Ji Wuxian. Ang bawat isa ay nababalisa, iniisip ang tungkol sa pagsuri sa mga problema ng kanilang sariling mga immortal na kaharian sa lalong madaling panahon. Masyadong nakakatakot ang eksena ng isang buong immortal na kaharian sa Duangan Xianshan World na isinakripisyo ng dugo. Alam ng lahat na kung papayag ang umunlad si Ji Wuxian, ang buong immortal na mundo ay magugulo. Sa sandaling ito, ang mga tao mula sa ilang nangungunang puwersa ay tumingin kay Yang Yiyan at nagsabi, Chen Kun Chanzen, ang bagay na ito ay tungkol sa kaligtasan ng buong immortal na mundo. Mangyaring gumawa ng desisyon, at tiyak na makikipagtulungan kami sa iyo. Oo, mangyaring magdesisyon. Ang aming walang kamatayang sekta ay Yunmen Soul. Alam ng lahat ang kabigatan ng bagay at nakita ang kapangyarihan ni Ji Wuxian sa imaheng bato. Kung walang Chanzen na tulad ni Yang Yiyan, walang sinuman sa kanila ang makakalaban kay Ji Wuxian. Dahil sabik na kayong lahat na pumunta rito, tiyak na hindi ko babaliwalain ang bagay na ito. Naniniwala akong alam ng lahat ang masasamang pamamaraan ni Ji Wuxian. Kung hindi ito mapangasiwaan ng maayos, ang buong mundo ng engkanto ay magugulo, at maaari pa itong maging mas seryoso. Sa makatuwid, umaasa ako na ang lahat ng walang kamatayang kaibigang tao ay magtutulungan upang maalis ang mga demonyo.
Sa labanan sa Duangan Xianshan, si Ji Wuxian ay malubhang nasugatan ko, at ang kanyang kaluluwa ay nakatakas. Susunod, tiyak na gagawin ng matandang demonyo ang kanyang makakaya upang maibalik ang kanyang demonyong katawan. Sa loob ng libu-libong taon, ang bawat masamang kuta na itinayo ni Ji Wuxian sa mundo ng mga engkanto at bawat taong lihim na nagsasagawa ng masasamang pamamaraan ni Ji Wuxian ay magiging malaking tulong kay Ji Wuxian. Kaya kailangan nating makipaglaban sa oras ngayon, at maaari kang bumalik. Pagkatapos nito, abisuhan ang bawat isa sa kanilang sariling puwersa upang simulan ang pag-inspeksyon sa sarili, alamin ang bawat masamang monghe na nakatago sa dilim at ang lugar kung saan nilinang ang masasamang lotus ng dugo, at pagkatapos ay sirain sila. Sa ganitong paraan, mapipigilan si Ji Wuxian na muling makabangon at magdulot ng malaking banta sa mundo ng mga engkanto. May isang bagay na gusto kong sabihin ng maaga. Ang sinuman at anumang puwersa na makakahanap ng lihim na lugar kung saan nilinang ang lotus ng dugo ay dapat sirain. Hindi nila dapat itago ang dugong lotus o kunin ito sa anumang dahilan. Kung hindi, kapag nalaman nila ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa, tiyak na papatayin ko sila. Gaya ng isinalaysay ni Yang Yiu, lahat ay nanumpa na mahigpit nilang susundin ang kalooban ni Yang Yiu at hinding-hindi mangangahas na mahawa ng masasamang kasanayan at masasamang bagay. Pagkatapos nito, hiniling ni Yang Yiu kay Ji Yazi na ituro ang paraan ng paghahanap ng masamang gawin ni Ji Wuxian at ang paraan ng pagpino sa instrumento ng pangunawa ng lotus ng dugo, at inutusan itong kumalat sa buong mundo ng engkanto. Siya, nag-iwan din ng lihim na paraan ng pakikipag-usap kay Yunmen. Kapag nalaman na ang isang taong nagsasagawa ng masamang pamamaraan ni Ji Wuxian ay maaaring sirain, kung hindi ito masisira, humingi ng tulong. Ang bawat isa ay tumutulong sa bawat isa. Kung nakita mo ang bakas ni Ji Wuxian, abisuhan si Yunmen sa lalong madaling panahon. Matapos magtipon-tipon ang lahat para mag-usap, bumalik sila sa kani-kanilang lugar sa unang pagkakataon. Sa ngayon, sa ilalim ng pamumuno ni Yunmen, ang mundo ng mga engkanto ay naglunsad ng isang napakalaking kampanya sa paglilinis ng demonyo. Ang napakalaking kampanyang ito sa pag-alis ng demonyo ay naitala bilang Chen-kun Demon Clearing sa kasaysayan ng mundo ng mga engkanto. Ang Chen-kun ay natural na tumutukoy kay Yang Yian, ang Chen-kun Chanzen. At ang reputasyon ni Yunmen ay umabot din sa tugatog dahil sa Chen-kun Demon Clearing campaign na ito, at sa totoong kahulugan, naabot nito ang matayog na salita ni Yang Yian noong mga panahong iyon, naging isang super sect na nalampasan ang mundo sa mundo ng engkanto. Para naman kay Yang, ang Chen-kun Chanzen, lalo siyang naging Diyos, na may maraming mga titulo, Chen-kun Chanzen, Yang Invincible, ang unang tao sa Enlightenment, ang Demon Clearing Chanzen, ang Lord of Chaos, at maging ang Lord of the Fairy World sa huli. Siyempre, ito ay isang susunod na kwento. Ang direksyon ng mundo ng mga engkanto sa hinaharap ay talagang lumampas sa inaasahan ng lahat, o minamaliit ang kasamaan at masasamang paraan ni Ji Wuxian. Anyway, ang daigdig ng engkanto ay naglunsad din ng kampanya sa pag-alis ng demonyo na tumagal ng 2,000 taon, na mahigit 2,000 taon nang nagkakagulo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga immortal at mga demonyo ay muling binuksan, ngunit sa pagkakataong ito ang landas ng demonyo ay hindi isang natural na demonyo, ngunit isang masamang landas na pinamumunuan ni Ji Wuxian, na tinawag na landas ng demonyo ng mga immortal sa immortal na mundo. Ang reputasyon ng Yunmen ay naipon din sa nakalipas na 2,000 taon, at bilang karagdagan kay Yang Yiu, maraming makapangyarihang tao ang lumitaw sa immortal na mundo, marami sa kanila. Isa-isang bumangon sa operasyong ito sa pag-alis ng demonyo. Sa mahigit 2,000 taon, napakaraming bayani ang nabuhay, ang iba sa kanila ay mabuti at ang iba ay masama. Mayroong parehong matanda at batang henerasyon. Ang lahat ng ito ay sanhi ni Ji Wuxian. Talagang minamaliit ni Yang Yian si Ji Wuxian, ito man ay kanyang kayamanan, mana, o isip. Hindi pa banggitin ang pangmatagalan, sa labanang ito ni Duangan Xianshan at Ji Wuxian, nalaman niyang bumagsak ang kanyang mukha, at ang taglagas na ito ay malapit na nauugnay sa kanyang anak na si Yang Xingfu. Sa madaling salita, sa susunod na 2,000 taon, ang labanan sa pagitan ng mga immortal at mga demonyo ay magsasangkot ng parehong Ji Wuxian at ang kanyang anak na si Yang Xingfu. Ang impluwensya nito ay matatawag na epoch making. Naaapektuhan pa nito ang isang buong bagong landas ng mahika. Ang dahilan kung bakit ito nauugnay kay Yang Xingfu ay pagkatapos na makumplito ni Yang Yian ang isang pulong upang i-clear ang mga demonyo na may maraming immortal na domain masters, nakatanggap siya ng isang agarang mensahe mula sa lumang puno ng willow, na nagsasabing ang kanyang anak na si Yang Xingfu ay nasa problema. Halos mabaliw ang mensaheng ito kay Yang Yian. Matapos matanggap ang mensahe mula sa matandang puno ng willow, agad siyang bumalik sa tuktok ng bundok kung saan naroon ang matandang puno ng willow. Pagdating niya, nakita niya na ang matandang puno ng willow ay nagbagong anyo sa isang kaakit-akit na figure ng babae, nakatayo sa harap ng porma sayon ng sigla at patuloy na nag-iiniksyon ng magic power sa porma sayon o Yang Xingfu sa porma sayon. Anong nangyayari? Ang mukha ni Yang Yian ay nagbago ng husto at tinanong ang matandang puno ng willow. Nang siya ay umalis, si Yang Xingfu ay maayos at ang lahat ay stable, ngunit sa sandaling ito, nalaman niyang ang sigla ni Yang Xingfu ay napakalat at maaaring mawala anumang oras.
Kung hindi dahil sa magic power ng matandang willow tree, matagal na itong nawala. Paano ko malalaman kung ano ang nangyayari? Pagkaalis mo, biglang nagkalat ang aura ng anak mo, hindi maipaliwanag, at ngayon ay tila mawawala ito anumang oras. Anak, mag-isip ka ng paraan mabilis, walang epekto ang full strength casting ni ate. Malakas na sabi ng matandang willow. Nakita rin ni Yang Yian ang sitwasyon ng kanyang anak na si Yang Xingfo na lumulutang sa forma sayon. Habang nakikinig sa pag-uusap ng matandang willow, kumilos din siya at patuloy na nag-spells, sinusubukan ng kanyang makakaya na patatagin ang sitwasyon ng kanyang anak, ngunit tulad ng sinabi ng matandang willow tree, napakaliit ng epekto. Dumudugo ang kanyang puso, at mukhang masama ang sitwasyon. Hindi niya moari kung ano ang nangyayari. Maayos naman siya noon, ngunit ngayon ay malapit na itong mawala sa isang kisap mata. Ito ay nagpakilabot sa kanyang puso, ang kanyang mga mata ay naging duguan, at siya ay umungal, na isinugod ang kanyang kaluluwa sa katawan ng kanyang anak na si Yang Xingfo. Napaungol si Yang Yiu sa pighati at galit. Kahit na sinubukan niya ang lahat, hindi pa rin ito umubra. Pahina pa rin ang hininga ng kanyang anak. Kung ito ay nagpatuloy sa ganito, maaga o huli. Si Yang Yiu ay hindi na naglakas loob na isipin ang tungkol dito, hindi nang ahas na isipin kung ano ang mangyayari kung mawala ang kanyang anak. Pagkatapos sa sandaling ito, si Yang Xingfo sa malaking forma sayon ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, tumayo, tumingin kay Yang Yiu at sinabing, walang silbi si Itay, itigil mo ito. Ito ang unang pangungusap na sinabi ni Yang Xingfo. Nagulat si Yang Yiu sa lahat. Ngunit pagkatapos ay nagpatuloy si Yang Xingfo sa pagsasalita, at lumuhod sa harap ni Yang Yiu at sinabing, Ama, ang iyong anak ay hindi matapat. Sa simula, naniwala siya sa sinabi ni Elder Duan. Siya ay gumawa ng maling hakbang, ngunit pagkatapos ay nagkamali siya ng hakbang-hakbang. Walang babalikan. Sinabi ni Ji Wuxan na espesyal ang kaluluwa ng kanyang anak. Isa siyang natural na Diyos ng demonyo. Nagbigay na siya ng spell sa kaluluwa ng kanyang anak. Ang anak na nakikita mo ngayon ay bahagi lamang ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang kaluluwa ay sumanib kay Ji Wuxan. Ako ang magsisilbi kay Ji Wuxan, at ako ang magiging Ji Wuxan. I had the opportunity to self-destruct my soul, pero ayaw kong ibigay sa kanya. Nagkaproblema ang aking ama, ngunit pagkatapos na mahuli ni Ji Wuxan, nakita ko ang ibang panig sa kamalayan ni Ji Wuxan, kaya nagkusa ang anak ko na piliin na sumanib kay Ji Wuxan, at makakamit ang balanse sa hinaharap. Ang balanseng ito ay maaaring lubos na maglilimita sa pagiging demonyo ni Ji Wuxan, kung hindi ay magkakaroon ng gulo sa mundo ng mga engkanto, at ang aking anak na lalaki ay mayroon ding sariling mga ideya, marahil ang pagtahak sa isang kakaibang landas ay hindi naman isang masamang bagay. Sa madaling salita, ang aking anak ay hindi karapat-dapat, mangyaring kalimutan ako, at mangyaring huwag mag-alala, ang kaluluwa ng aking anak ay isang likas na kaluluwa ng demonyo, at hindi siya magdurusa ng anumang pagkawala kung siya ay aktibong sumanib kay Ji Wuxan. Ji Wuxan ang panloob na demonyo ay masyadong malakas at napakasama. Kung sumanib ako kay Ji Wuxan, may gagawin pa siyang mas baliw. Kaya sa huling sandali, sumanib ako sa kaluluwa ni Ji Wuxan. Ngayon ay nakita ng ama na ang kanyang anak ay isa lamang tipak ng kaluluwa. Si Ji Wuxan ang gumamit ng kanyang soul essence para gumawa ng spell para malito ang kanyang ama sa huling sandali, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong makatakas. Bagamat tinahak ng aking anak ang masamang landas, hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang mortal na buhay upang pinuhin ang gamot. Ang pagsasama sa kaluluwa ni Ji Wuxan ay isang pansamantalang win-win situation. Baka isang araw, lalayo ako sa sarili kong landas. Mahirap sabihin kung magiging Diyos ba ako o demonyo. Ako. Gusto din nating sumugal tayo at tingnan kung kaya kung ganap na mapagtagumpayan ako ni Ji Wuxan. Kung ako ay mabaigo, ako ang papalit kay Ji Wuxan. Ito ay talagang mabuti. At least si Ji Wuxan ay sumanib sa akin, at ang aking kalooban ay makakaimpluwensya sa kanya na gumawa ng mas kaunting mga pagpatay. Sa hinaharap, kung makita ng tatay ko si Ji Wuxan, o ang kanyang anak, mangyaring huwag kang maawa. Alam ng anak ko na nakagawa siya ng mabibigat na kasalanan. Hindi siya nang ahas na humingi ng tawad sa kanyang ama, at hindi rin nang ahas na harapin ang kanyang ina. Kalimutan mo na ang anak mo. Nang matapos magsalita si Yang Xingfo, yumuko siya kay Yang Yiu, at ang buong tao ay naging mga bituin at nagsimulang mawala. Nakinig si Yang Yiu sa mga salita ng kanyang anak na si Yang Xingfo at nanginginig ang lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng dugo at luha, at siya ay nagmadaling pumasok sa porma sayon na naghisteryoso, mapanghimagsik na anak. Bumalik ka. Ngunit nawala ang lahat. Niwawala ni Yang Xingfo ang mundo. Ang kanyang pisikal na katawan ay totoo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay isang maliit na butil, na pinalapot din ni Ji Wuxan ng isang lihim na pamamaraan upang makatakas. Pero, ngayon nawala na. Hinawakan ni Yang Yiu ang kanyang anak na si Yang Xingfo gamit ang dalawang kamay, nakaramdam ng galit at pagkadurog ng puso. Nang makita ang katawan ng kanyang anak na nagiging starlight, sa wakas ay nanginig siya at sumigaw, Anak! Shinger! Bumalik ka! Pero nawala lahat. Bumagsak si Yang Yian sa lupa. Umiyak siya. Naisip na niya noon na haharapin niya ang kanyang anak pagkatapos niyang gumaling.
Labis ang kanyang pagkadismaya sa anak na ito, ngunit iyon ay isang akala lamang. Ngunit ngayon, pinagmamasdan ang pagkawala ng kanyang anak. Si Yang Yian ay napuno ng kalungkutan, at ang mga luha ng dugo ay patuloy na bumagsak sa kanyang mukha. Bagamat alam niya na ito ay isang maliit na butil ng kaluluwa ng kanyang anak, ang kanyang tunay na anak ay nagkusa na sumanib sa kaluluwa ni Ji Woxen at nabubuhay pa sa ilang lawak. Pero mabubuhay ba talaga siya? Ang rebelding anak na ito ay parang nasa landas ng mahika, at ito ay kanyang sariling desisyon. Siya ang nagkusa na sumanib kay Ji Woxen, umaasang maaasimila si Ji Woxen balang araw. Gaano ito katawa-tawa sa mga mata ni Yang Yian? Sino si Ji Woxen? Sino ang kanyang anak na si Yang Xingfu? Ang cultivation ng dalawa ay ibang-iba, at talagang nagkaroon siya ng ligaw na ideya na pagsamahin si Ji Woxen at tahakin ang landas ng mahika na pagmamayari niya. Magtagumpay kaya siya? Ang sagot ay talagang hindi. Sa opinyon ni Yang Yian, ang mga kaluluwa ng 100 anak na lalaki, si Yang Xingfu, ay maaaring ganap na lemunin at asimilasyon ni Ji Woxen. Katumbas ito ng pagkawala niya ng anak. Paanong hindi siya heartbroken? Si Yang Yian ay talagang desperado. Siya ay lalo pang nadismaya at sinisisi ang sarili. Sinisi niya ang sarili niya dahil wala siyang pakialam sa anak na ito. Bakit hindi niya siya napansin? Intindihin mo siya. Kung pinanood niya siya, mas nakipag-usap sa kanya, at ginabayan siya na magsanay ng higit pa, marahil ay hindi siya mahikayat ni Elder Duan na kumuha ng Blood Lotus at manabik sa kapangyarihan at mana. Alam ni Yang Yian na ang lahat ng ito ay kanyang kasalanan, o iniuugnay ang lahat sa kanyang sarili. Hindi ako mabuting ama. Ito ang tanging pangungusap sa isip ni Yang Yian. Naririnig niya na ang mga naunang salita ng kanyang anak, bagamat hindi masyadong tahasang, ay nagpahayag ng napakalinaw na mga ideya, at talagang pinahahalagahan ang masasamang paraan ni Ji Woxen. Siyempre, nakita rin niya ang masamang panig ni Ji Woxen mula sa kamalayan ni Ji Woxen. Gusto ng anak na ito na pigilan o impluwensyahan si Ji Woxen. Ang orihinal na intensyon ay talagang mabait. Ngunit mali ang pagpili sa opinyon ni Yang Yian. Bakit mo ginawa ito, suwail kong anak? Sinisisi mo ba ako kung bakit wala akong pakialam sa iyo? Bulong ni Yang Yian sa sarili na parang baliw. Anak, hindi naman sa wala akong pakialam sa iyo. Ayaw ko lang na magsapalaran ka. Gusto kong magsanay ka ng mapayapa. Huwag mong habulin ang napakataas na kapangyarihan, na napakadelikado. Gusto ko lang alagaan ang lahat, para maprotektahan ka sa hangin at ulan, para makapagsanay ka ng mabuti. Gusto ko lang nakusa kang maglakad ng mas mabagal, para mas kaunti ang mga panganib. Mali ba ako? Mali ako. Umagos ang dugo at luha ni Yang Yian. Pipigilan siya ng matandang puno ng willow, ngunit pagkatapos na mag-isip tungkol dito, bumantong hininga ito at hindi na nagsalita. Ito ay naging orihinal na anyo. Kahit hilingin sa kanya na magsalita, hindi niya alam kung ano ang sasabihin, dahil masyadong komplikado ang sitwasyon ni Yang Xingfu sa kanyang opinyon. Katulad noon, si Yang Yian ay natulala na nakaupo sa tuktok ng bundok, at nanatili doon ng 10 taon. Sa loob ng 10 taon, maraming tao ang dumating upang kausapin si Yang Yian, ngunit hindi sila nakatanggap ng tugon. Tila hindi narinig ni Yang Yian. Bilang karagdagan, ang lumang puno ng willow ay nagkwento rin tungkol kay Yang Xingfu. Alam ng lahat na may sakit si Yang Xingfu, kaya walang dumating para mang-istorbo sa kanya mamaya. Sa nakalipas na 10 taon, ang lahat ng pangunahing fairyland at libu-libong mga fairy gate sa mundo ng engkanto ay naglunsad ng kampanya para imbestigahan ang masasamang paraan ni Ji Woxen at alisin ang mga demonyo. Lumitaw din ang mga masasamang puwersa sa maraming lugar sa mundo ng mga engkanto, unti-unting nag-uugnay sa isang batis, na kilala bilang ang banal na daan ng Woxen, at sa wakas 3 taon na ang nakalipas, nagsimula silang makipaglaban ng direkta sa mga pangunahing puwersa sa mundo ng engkanto. Ang buong mundo ng engkanto ay pumasok sa panahon ng kaguluhan. Isang araw makalipas ang 10 taon, isang tao, isang babae, ang dumating sa tuktok ng bundok kung saan naroon ang matandang puno ng willow. Si Ouyang Yuking, nakalalabas lang mula sa retreat, at siya rin ang ina ni Yang Xingfu. Alam niya ang lahat, pagkatapos ay lumipad sa tuktok ng bundok at pumunta sa likuran ni Yang Yiu. Si Yang Yiu, na 10 taon nang hindi kumikibo at natatakpan ng mga damo ang katawan, ay nagulat nang dumating si Ouyang Yuking at dahan-daang itinaas ang kanyang ulo. Kabanata 2477 ang kaliwanagan ni Yang Yian ay tumutulong kay Liu Shu na masira ang buhol ng kanyang puso at maging isang makalangit na master. 10 taon na ang nakalilipas, pinanood ni Yang Yiu si Yang Xingfu na naging mga bituin, at pagkatapos ay iniisip ang mga salitang iyon, pumasok siya sa isang estado ng pag-iisa sa sarili. Sa totoo lang, takot siyang humarap sa isang tao. At ang taong ito ay si Ouyang Yuking, ang ina ng kanyang anak na si Yang Xingfu. Hindi niya alam kung paano haharapin si Ouyang Yuking, kung paano babanggitan ang kanyang anak na si Yang Xingfu kay Ouyang Yuking, at syempre mas lalo siyang nakonsensya. Ito ay ang kasalanan ng ama kung hindi nakapag-aral ang anak, at ngayon iniuugnay pa niya ang katotohanan na pinalaki at tinuturuan niya ang anak sa kasalanan ng ama. In this case, sinisisi niya talaga ang sarili niya. Pagkatapos ng lahat, siya ay kanyang sariling anak, at siya ay may pinakamalaking utang sa kanyang anak na si Yang Xingfu,
dahil wala siya sa tabi noong ipinanganak si Yang Xingfu, at nang makita niyang muli si Yang Xingfu, siya ay lumaki na. Sobrang sakit sa puso niya, siya. Alam na ang pagpili ng kanyang anak na si Yang Xingfu ay tiyak na isang dead end. Gustong mahalin si Ji Wuxian, mabuhay kasama si Ji Wuxian, o maging si Ji Wuxian na kanyang Yang Xingfu, ito ay isang dead end. Nang matapos ang pagsasalita ni Yang Xingfu, nawala ang isang kirot ng kanyang kaluluwa, alam ni Yang Yiyu na nawalan siya ng anak, kaya nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Bagamat kasing lakas niya, at ngayon ay naging marangal na Heavenly Lord of Heaven and Earth, hindi niya kayang lampasan ang hadlang na ito sa kanyang puso sa mga tuntunin ng emosyon at pagmamahal sa pamilya. Ito ay ang kanyang pagkatao, at ang paraan ng paghabol niya ay ganito rin. Ito ang sinabi ni Master Yun Changxi noong siya ay nasa cultivation period, na nagsasabi na ang kanyang emphasis sa emosyon ay isang kalamangan at isang malaking kahinaan. Ang kalamangan ay hindi siya magkukulang ng mga kaibigan at tagasunod na maaaring mabuhay at mamatay na kasama niya, habang ang kawalan ay magiging sakong ng kanyang Akilis at isang balakid sa paglilinang. Ngayon ang sitwasyong ito ay isang psikolohikal na balakid. Maraming tao ang dumating sa nakalipas na 10 taon, at natural na alam niya ito, ngunit ayaw niyang magising. Hanggang ngayon, pagkatapos lumitaw si Ouyang Yuking, kailangan niyang gumising. Nasasaktan siya sa pagkawala ng kanyang anak na si Yang Xingfu, ngunit alam niyang mas masakit ang kanyang asawang si Ouyang Yuking. Siya ay isang babae, at may mga bagay na dapat pasanin ng mga lalaki, at ayaw niyang madala ito ng kanyang babae. Kung hindi siya madyay gising, alam niyang malulungkot si Ouyang Yuking. Ang kailangan niya sa oras na ito ay ang kanyang balikat at isang salita. Yanzi. Sigaw ni Ouyang Yuking sa nanginginig na boses. Siya. Nalaman niya ang tungkol sa mga pangyayari ng kanyang anak na si Yang Xingfu pagkatapos niyang lumabas sa retreat, at alam din niya na si Yang Yiyu ay talagang natulala dito sa loob ng 10 taon. Sa pag-iisip pabalik sa panahon noong si Yang Yiyu ay kanyang estudyante, kung mayroong isang babae na mas nakakakilala kay Yang Yiyu, tiyak na ito ay ang kanyang Ouyang Yuking. Alam niya kung ano ang iniisip ni Yang Yiyu at kung gaano siya kalungkot. Paano siya? Bilang ina ni Yang Xingfu, natural siyang malungkot at masakit, ngunit mas malinaw niyang naunawaan na sa oras na ito, gaano man siya kalungkot, wala itong silbi. Siya ay ina ni Yang Xingfu, ngunit asawa rin ni Yang Yiyu. Mas naiintindihan ng mga taong guro ang mga bagay-bagay. Ang kasalukuyang pagkakakilanlan ni Yang Yiyu ay hindi lamang ang ama ng kanyang anak, kundi pati na rin ang asawa ni Ouyang Yuking, at ang master ng Yunmen, at ang sikat na Chen Kunshanzan sa buong mundo ng engkanto. Ngayon ang labanan sa pagitan ng mga immortal at mga demonyo ay sumiklab sa buong immortal na mundo. Libu-libong immortal na gate ang naghihintay kay Yang Yiyu, ang Heavenly Lord of Heaven and Earth, na mag-utos at mag-utos ng Demon Clearing Operation. Ang lahat sa Yunmen ay naghihintay kay Yang Yiyu na pamunuan ng lahat upang labanan ang mga puwersa ni Ji Wuxian. Si Ouyang Yu ay malinis ang ulo at makatwiran. Alam niya na sa oras na ito, walang kwenta ang sasabihin. Ang higit na kailangan ni Yang Yiyu ngayon ay isang salita ng pangangalaga at pag-unawa. Tungkol naman sa mga bata, alam niya na si Yang Yiyu, bilang ama, ay mas nagmamalasakit sa kanila kaysa sa kanila, ngunit iba ang paraan ng pagpapahayag ng kanyang pagmamahal bilang ama. Kaya siya dumating. Dahan-daang tumayo si Yang Yiyan, tumingin kay Ouyang Yuking at sinabi sa paos na boses, Yuking Shinger. Bago pa siya makapagsalita ng anuman, lumapit si Ouyang Yuking at niyakap siya, at pagkatapos ay mahinang sinabi, alam ko ang lahat, hindi mo kasalanan ang bagay na ito, si Shinger ay lumaki na at gumawa ng sarili niyang pagpili, hindi tayo maaaring makialam. Yanzi, ikaw at ako ay hindi kayang protektahan ng mga bata habang buhay, nagawa mo na ang dapat mong gawin, hindi kita sinisisi, walang sinisisi sa iyo, naniniwala akong hindi ka sinisi ni Shinger noong pinili niya, ang pinakamahalaga ay huwag sisihin ang iyong sarili. Ngayon hindi lang ikaw ang aking asawa, si Ouyang Yuking, kundi ang Panginoon din ng Yunmen, at si Chen Kunshanzan ng mundo ng mga engkanto, ang operasyon ng pag-alis ng demonyo na pinasimulan ni Yunmen ay kumakatawan sa buong mundo ng mga engkanto. Lahat ay nakatingin sa iyo at naghihintay sa iyo, aking asawa. Sa likod mo ay hindi lamang si Shinger, kundi pati na rin si Tuan Yuan, Lei, Shinger, Xiao Manman, at iba pang mga kapatid na babae, magulang at kaibigan, daan-daang libong mga disipulo ng Yunmen, at ang buong mundo ng mga engkanto. Sana ay matuwa ka, sana ikaw ay isang bayani na matayog at matuwid, si Ji Wuxian ay hindi naalis, Ouyang. Marahan na nagsalita si Yuking ng sunod-sunod na pangungusap, ngunit ang mga mata ni Yang Yiyu ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Kabilang sa mga ito, ang huling pangungusap ni Ouyang Yuking, si Ji Wuxian ay hindi pa ganap na naalis, nagulat sa kanya. Nawala sa isang iglap ang ulap na bumabalot sa kanyang puso sa loob ng 10 taon. Sa sandaling ito, ang kanyang isip ay ganap na walang laman, at siya ay napakapayapa. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag ang namumuo sa kanyang puso. Ang kanyang estado ng isip ay nagbago unconsciously, at siya mismo ay hindi nadama ito. Ngunit naramdaman ito ni Ouyang Yuking. Pakiramdam niya ay may ugali si Yang Yiyu, na isang kakaibang ugali sa kanyang mga mata, na hindi maipaliwanag.
Matapos mag-isip ng mahabang panahon, sa wakas ay nakaisip si Uyang Yuking ng isang salita fan. Oo, kung talagang gusto nating ilarawan ang ugali ni Yang Yiyo, maaari itong buod sa isang salita, ordinaryo. Sa katunayan, mula sa sandaling ito, naramdaman ni Uyang Yuking na ang dating talas ni Yang Yiyo ay nawala, at siya ay ganap na bumalik sa katahimikan, o masasabing ito ay isang uri ng matinding pagpipigil. Ang ganitong uri ng ordinaryo ay hindi ang tunay na ordinaryo, ngunit isang uri ng ordinaryo na bumabalik sa kalikasan. Binitawan niya si Yang Yiyo, iniunat ang kanyang kamay at marahang tinapik si Yang Yiyo, sa bawat pagkakataon na may kapangyarihang mahika, ngunit napaka-banayad, o banayad, ay mas angkop. Sa isang kisap mata, ang alikabok na naipon sa katawan ni Yang Yiyo sa loob ng 10 taon ay natangay. Salamat. Tumingin si Yang Yiyo kay Uyang Yuking at sa wakas ay nagsalita ng normal. Naging ordinaryo siya. Ngumiti din si Uyang Yuking, ngunit may kumikinang nakislap sa kanyang mga mata. Inabot ni Yang Yiyan ang kanyang kamay upang panasan ang kanyang mga luha, at mahinang sinabi, "Pasensya na, pinag-alala kita, huwag kang mag-alala, mahahanap ko si Ji Waxen, sana ay tama ang pinili ni Shinger, misteryoso ang landas ng langit, marahil hindi naman mali ang pagpili ni Shinger. Siguro dapat may tiwala ako sa kanya, at dapat may tiwala ako sa sarili ko. Ang aking anak, si Yang Yiyan, ay dapat na maging isang demonyo kahit na siya ay tumahak sa landas ng mahika. Makapangyarihan si Ji Waxen, ngunit hindi magiging masama ang anak kong si Yang Yiyan, naniniwala akong gagawin niya ang gusto niya balang araw. Hindi ako magtatagal para patayin ako sa susunod, at tiyak na mahahanap ko si Ji Waxen, siya, naniniwala ako na ang anak ko, ay hindi mawawala ng ganoon kadali." Hindi umimik si Yang Yiyan, tumangala siya sa langit, at napakalma rin siya, ngunit ang kahulugan ng kanyang mga salita ay puno ng kumpiyansa at nangingibabaw. Nagbago nga siya. Ito ay isang pagbabago sa estado ng pag-iisip. Nabuksan ang puso ng kanyang anak sa sandaling ito, kaya nagbago siya. Maging mas parang isang mortal kaysa isang mortal. Pero, ito ay isang hitsura lamang. Punta tayo sa main hall. 10 taon nang nag-aalala ang lahat sa'yo. Mahinang sabi ni Uyang Yuking. Okay. Hinawakan ni Yang Yiyan ang kamay ni Uyang Yuking at naghanda na umalis sa tuktok ng bundok kung saan naroon ang matandang puno ng willow. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang mga sanga ng willow na naglalabas ng makukulay na halo na umiindayog sa hangin. Huminto siya at sinabi kay Uyang Yuking, "Hintayin mo ako." Well, Uyang Yuking, na ang hitsura ay hindi pa tumatanda sa nakalipas na 10,000 taon, tumugon pa rin na parang isang maliit na babae sa sandaling ito. Napanatili pa rin niya ang kaunting huwelan. Lumapit si Yang Yiyan sa matandang puno ng willow, tumingin sa lumang puno ng willow at nagsabi, "Senior Willow, kung hindi mo ito masira ngayon, kailan mo ito gagawin?" Habang nagsasalita siya, ikinumpas niya ang kanyang kamay, at kumikidlat sa kanyang kamay. Dumagundong ang kulog sa itaas ng 9 na langit. Boom! Bitek! Habang winuwagayway ni Yang Yiyan ang kanyang kamay sa langit, isang kulog mula sa 9 na langit ang bumaba at direktang tumama sa lumang puno ng willow. Ang buong matayog na matandang puno ng willow, sa sandaling ito, ang mga sanga ng willow ay nabaliw, at ang makulay na halo ay sumabog na nakasisilaw. Ang 9 na araw na kidlat ay tumama sa lumang puno ng willow, ngunit ito ay saglit lamang. Ngunit ang kulog na ipinatawag ni Yang Yiyan ay napakalakas, kasing kapal ng tangke ng tubig at halos 100 talampakan ng haba, tulad ng dragon na kulog na bumabagsak mula sa langit, na malapit ng durugan ang lumang puno ng willow. Pagkaraan ng maikling sandali, natuyo ang willow sa buong kalangitan. Natapos ang kulog, ang matayog na puno ng willow ay naiwan na walang dahon ng willow sa malalagang mga sanga nito, at naging hubad. Tila ang matandang puno ng willow ay nataman at natuyo ng kulog ni Yang Yiyan. Pero, sa katunayan, hindi ito ang kaso. Dahil noon ay naalala ko ang boses ng matandang willow, "Salamat, Kuya Yun, sa wakas nalampasan ko na ang hadlang na ito sa aking puso. Sasamahan kita sa daan patungo sa langit. Isang araw sa langit, makakapag-ayos na ako ng mga account sa mga bastard na iyon. Congratulations, Senior, for entering the realm of Chanson. Inaasahan kong makasama ka sa daan patungo sa langit balang araw." Nakangiting sabi ni Yang Yiyan, flat at mainit pa rin ang boses. "Kailangan mo ba ng tulong ko sa susunod na bagay?" Ang tono ng matandang willow tree ay napakasinsero, nang walang naunang panunukso kay Yang Yiyan, ngunit mas seryoso. "Hindi, kaya ko ito sa sarili ko. Dapat kang magsanay ng mabuti. Ang daan patungo sa langit ang mahalaga." Umiling si Yang Yiyo at tumanggi. Alam niyang si Ji Waxen ang pinag-uusapan ng matandang puno ng willow. Ang bagay na ito, kapag nagkaroon siya ng buhol sa kanyang puso 10 taon na ang nakalilipas, talagang mas maguguluhan siya, ngunit ngayon ay hindi na ito problema para sa kanya. Dahil sa pagbabago ng kanyang estado ng pag-iisip noon, hindi maipaliwanag na naunawaan niya ang maraming katotohanan, o masasabing ito ay isang malalim na pag-unawa sa dakilang paraan. Maraming bagay na tila mahalaga sa nakaraan ay katawa-tawa na ngayon at hindi na malaking bagay. Ang paraan ay maaaring sabihin, ito ay hindi ang parehong paraan. Maaaring pangalanan ang pangalan, hindi ito ang parehong pangalan. Naiintindihan ko ang maraming bagay na hindi nakikita.
Ito ay isang uri ng misteryo na hindi maipaliwanag, ngunit ito ay malinaw. Alam ni Yang Yiyo na ito ang daan ng langit. Nagpaalam sa lumang puno ng willow, kinuha ni Yang Yiyo ang kamay ni Uyang Yuking at pumunta sa pangunahing bulwagan ng Yunmen. Habang nasa daan, hindi mapigilan ni Uyang Yuking na magtanong, bakit nakikita kong nagpatawag ka ng Thunderbolt para sirain ang mga dahon ng willow ng Senior Willow Tree, at lahat sila ay mukhang nalanta, ngunit bakit nagpasalamat ang Senior Willow Tree? Ngumiti si Yang Yian at sinabi, nakita ko ang buhol sa puso ng puno ng willow. Naranasan niya ang lakas ng kulog bago ang nirvana. Ito ang buhol sa puso ng Great Tao. Kung hindi ito masira, magiging mahirap ang pag-unlad. Ngayon, nakita ko na naabot niya ang isang bottleneck, kaya tinawag ko ang kulog upang tulungan siyang masira ang buhol na heavenly at maabot mo ang kaharian. Sa katunayan, siya ay pumasok sa isang bagong kaharian. Nang matapos magsalita si Yang Yian, lumingon sa likod si Uyang Yuking at nakita niya na ang makulay na halo ng matandang puno ng willow sa likod niya ay pakapal at pakapal. Ang mga piraso ng dahon ng willow ay tumubo muli, at ang katawan ay mas malaki kaysa dati. Kabanata 2478, maaari bang maging Diyos ang isang mortal? Sa pangunahing bulwagan ng Yunmen, si Yang Yiyu sa wakas ay bumaba sa bundok pagkatapos ng 10 taon. Nakahinga ng maluwag ang lahat, sa takot na hindi na siya gagaling. Sa kabutihang palad, sa wakas ay ibinaba siya ni Uyang Yuking sa bundok ngayon, at gumaling siya. Madalas ganito ang mga lalaki, minsan nagbabago ang kapalaran dahil sa pananalita ng babae, at minsan ay nagbabayad sila ng malaking halaga. Mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, mula sa mga mortal hanggang sa mga immortal, ito rin ay ganito. Dahil sa mga salita ni Uyang Yuking, binuksan ni Yang Yiyu ang kanyang heart knot, o pinag-isipan ang mga pangyayari ng kanyang anak, at biglang napagtanto ang kanyang estado ng pag-iisip. Lumabas siya sa kanyang puso, at pagkatapos ay nagsimulang gumawa sa masamang batas na nilikha ni Ji Waxan. Bago dumating, sinabi sa kanya ni Uyang Yuking na ang buong mundo ng engkanto ay nasa ilalim na ngayon ng impluwensya ng masamang batas ni Ji Waxan, at nagsimula itong pumasok sa panahon ng kaguluhan. Ang kakilakilabot na bagay ay ang masamang batas ni Ji Waxan ay kumalat ng napakabilis, halos sa punto na ang buong mundo ng engkanto ay natakot. May isang pagsiklab ng mahika sa halos lahat ng engkanto mundo. Oo, ngayon tinatawag ng lahat ang masamang batas na ipinasa ni Ji Waxan na magic na paraan. Dahil ang sumabog ay hindi lamang ang paglilinang ng masasamang pamamaraan, ang pangunahing punto ay ang dugong lotus na nilinang, na kung saan ay kabayaran ng mga mortal na buhay, kaya ito ay ang Diablo. Ito ay mas katulad ng demonyo kaysa sa totoong demonyo. Tinawag ito ng mundo ng engkanto na pangalawang Diablo. Ito ang pagsiklab ng layout ni Ji Waxan na tumagal ng 7,000 taon. Anyway, ang buong mundo ng engkanto ay nagugulo na ngayon. Ang mga immortal ay sumusupil, at ang mga demonyo ay lumalaban. Kung mas pinipigilan sila, mas marami. Kung hindi malilinis ang sitwasyon, hindi kalabisan ang pagsasabing nasa panganib ang mundo ng diwata. Ang Yunmen ay naglunsad ng isang operasyon sa pag-alis ng demonyo, ngunit si Yang Yiyu ay tahimik sa loob ng 10 taon. Ilang malalaking puwersa ang dumating sa kanya ng ilang beses at hiniling kay Yang Yiyu na humanap ng paraan, ngunit lahat sila ay bumalik na nabigo. Matapos marinig ito, medyo nahiya si Yang Yiyu sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, nakawala siya sa kanyang puso at nagsimulang mag-utos sa mundo ng engkanto na maglunsad ng isang operasyon sa paglilinis ng demonyo. Sa sandaling ito, ang bawat isa sa bulwagan ay kanyang sariling mga tao. Si Yang Yiyu ay hindi magalang at direktang sinabi, ikinalulungkot ko na nag-alala ang lahat, siya. Naikuyom ang kanyang mga kamao at sumaludo habang nagsasalita. Buti naman at okay na ang junior kong kapatid, bilang panganay na kapatid, sinabi ni Yun Changsheng na wala siyang pakialam. Yung iba may itsura din, basta ayos ka lang, we don't mind if we suffer a little. Sa katunayan, si Yang Yiyu na ngayon ang gulugad ng lahat, ang kaluluwa ni Yunmen, at maging ang pinuno ng buong daigdig ng engkanto. Lahat ay nakatingin sa kanya, naghihintay sa kanyang paglabas at pagdedesisyon. Wala sina Heilian at Sister Mei, ngunit naroon ang lahat, at lumabas din si Neo Qiu mula sa retreat. Nakita rin ni Yang Yiyu si Hong Yi na lumabas sa retreat. Hindi pa rin niya masabi kung saang lupain siya naruroon, at walang aura, ngunit alam niyang malaki ang pag-unlad ni Hong Yi. Zhao Niao, Hao Dudo, Niu Duzi, Yunlei Beast, Xiao Feng Wang, Daor, Zijian Gonggang, at iba pa. Anyway, lahat ng maaaring dumating ay dumating, lahat sila ay mga pangunahing miyembro ng Yunmen. Tuwang-tuwa ang lahat matapos makita si Yang Yiyu na bumababa sa bundok. Matapos silang batiin ni Yang Yian, nagsimula siyang magsabi, ang unang bagay na gusto kong ipahayag ay na walang kahit isang salita tungkol sa aking anak na si Yang Xingfo ang maaaring ikalat sa labas ng mundo. Dapat kalimutan na ito ng lahat ngayon. Tinahak ni Yang Xingfo ang landas na kanyang pinili, nakatumbas ng pagiging demonyo ni Ji Waxan. Kung maibabalik ba niya ito sa hinaharap, hindi na iisipin ni Yang Yian, ngunit ayaw niyang kumalat ito sa mundo ng mga engkanto, kung hindi ay magpapatawa ito sa buong mundo ng engkanto. Naunawaan ng lahat na ang usapin ng Yang Xingfo ay magiging bawal na paksa sa Yunmen sa hinaharap.
Pangalawa, umaasa akong lahat ay lumabas upang sugpuin ang mga paglaganap ng demonyo sa iba't ibang lugar. Ito ay naaayon sa kalooban ng langit, at ito rin ay makikinabang sa iyong hinaharap na larangan ng paglilinang. Pangatlo, ang panganay na kapatid na lalaki, si Yunmen, ay dapat maging pinuno at maging isang halimbawa. Ang bawat isa sa mga pangunahing bulwagan sa loob at labas ng Yunmen ay dapat magpadala ng mga pangkat na naglilinis ng demonyo, na may hindi bababa sa 1,000 tao sa bawat koponan, upang magsimulang magtungo sa iba't ibang bahagi ng mundo ng engkanto. Kami, Yunmen, ang manggaguna, at umaasa na lahat ng Major at Minor Fairy Gate ay susunod din. Gayon din, sabihin sa iba pang mga pangunahing puwersa na ako ay personal na lalabas upang simulan ang operasyon ng pag-alis ng demonyo upang ipakita ang aking determinasyon, at umaasa akong magagawa nila ito. Panghuli, ipaalam sa lahat ng puwersa sa mundo ng mga engkanto na sinumang makakahanap ng anumang palatandaan tungkol kay Ji Wuxen ay dapat makipag-ugnayan sa Yunmen sa lalong madaling panahon at magpadala ng mensahe sa akin. Pagkatapos ay gagantimpalaan ko sila ng isang mahalagang kayamanan. Sana walang puwersa na haharap kay Ji Wuxen ng mag-isa. Si Yang Yiyu ay nagsimulang magbigay ng mga tagubilin isa-isa, at ang mga utos ay isa-isang ipinasa. Sa pagkakataong ito, direktang hiniling ni Yang Yiyan sa lahat na bumuo ng mga team para lumahok sa cleansing operation. Pagkatapos niyang matanto ang katotohanan sa pagkakataong ito, bigla siyang nagkaroon ng mga insight. Alam niya sa kanyang puso na ang pagsiklab ng Magic Way na ipinasa ni Ji Wuxen ay isa ring kalamidad na dapat maranasan sa panahong ito. Ito rin ay isang karanasan para sa lahat ng mga nilalang sa mundo ng engkanto, na may lamang benepisyo at walang pinsala. Pinag-isipan niya ito at nagdagdag ng isang utos, na iwasan ang pagpatay hanggat maaari. Matapos magbigay ng utos, hiniling niya ang lahat na umalis at magsimulang pumasok sa iba't ibang lugar sa mundo ng diwata. Sa nakalipas na 10 taon, dahil hindi siya nagbigay ng anumang utos, walang sinuman sa Yunmen ang lumabas sa bundok. Sa halip, nag-iisang lumaban ang mga Major Fairy Gate sa mundo ng fairy, na naging dahilan din ng pagkadismaya ng Major Fairy Gate sa kanya at kay Yunmen. Ngayon ay sa wakas oras na upang malutas ang sama ng loob. Bilang karagdagan sa mga taong nag-iisa, 80% ng mga disipulo at disipulo ng buong Yunmen ay lumabas sa pagkakataong ito. Iniutos din ni Yang Yiyan na ang mga disipulong nasa pag-iisa ay dapat na direktang lumabas sa bundok upang makilahok dito pagkatapos nilang makalabas sa pag-iisa. Pagkalabas ng lahat, tanging ang panganay na kapatid at si Uyang Yuking ang naiwan sa bulwagan. Tumingin si Yang Yiyo kay Uyang Yuking at sinabing, "Yuking, pumunta sa nayon para ipaalam sa aking mga magulang at nanan at hilingin sa kanila na maghanda. Si Sister May at Kier ay mamumuno sa isang pangkat upang bumuo ng isang pangkat ng Demon Clearing at lumabas para magsanay. Dapat ka ring pumunta." Dagdag pa niya. Natigilan si Uyang Yuking at nagtatakang nagtanong, "Lalabas ba tayong lahat?" "Oo, tayong lahat. Ang daan ng langit ay mahiwaga. Ang lahat ay paunang natukoy. Kahit na hindi ko maipaliwanag ang ilang mga bagay, alam ko ang mga ito. Bagamat ang iyong paglilinang ay mababa, ang lakas ay ang pagpapasigla ng estado ng pag-iisip, na mayroon lamang mga pakinabang at walang mga disadvantages. Kung hindi mo nararanasan ang pagsubok ng buhay at kamatayan, mahirap para sa iyo na umunlad. Umaasa ako na magkakaroon ka ng iyong sariling mga pagpipilian at opinyon. Palagi kitang hinahayaan na manatili sa Yunmen Global Village para magsanay. Mukhang mahal kita, ngunit sa katunayan ito ay ang aking pagnanais na pagkamakasarili. Hindi gaanong sabihin na pinuprotektahan kita, ngunit katumbas ito ng pagpapakulong sa iyo. Kaya sa pagkakataong ito, lahat ng taga-nayon ng Global Village ay dapat na lumabas. Dahan-daang sabi ni Yang Yiyo. Totoo na si Yang Yiyo ay tila nakakita ng ilang bagay, ngunit hindi niya ito makita ng malinaw. Ang ganitong uri ng bagay ay naunawaan niya bilang ang daan ng langit. Kaya't hinayaan niyang lumabas ang lahat ng kamag-anak at kaibigan para magsanay, at gamaan ang loob niya na pinamunuan ni Sister May at Kier ang koponan. Okay, pupunta ako upang makipag-usap sa ibang mga kapatid na babae. Medyo maliwanag ang mga mata ni Uyang Yuking. Sa katunayan, matagal na nilang gustong magsanay, ngunit natatakot silang mag-alala si Yang Yiyo, kaya hindi sila lumabas. Ngayong sa wakas ay pinalaya na sila ni Yang Yiyo, tiyak na masayang-masaya ang magkapatid. Pumunta ka, sabihin sa kanila na ayos lang ako, at huwag kang mag-alala. Nakangiting utos ni Yang Yiyo. Okay, I got it, kuya, mauna na ako. Bati ni Uyang Yuking. Junior kuya, pinalabas mo ang magkapatid, may problema ba dyan? Hindi maiwasang magtanong ni Yun Changsheng. Alam ni Yang Yiyo kung ano ang ikinababahala ng nakatatandang kapatid, at sinabi niya, tiyak na magkakaroon ng mga panganib, ngunit hindi ako malungkot tulad nila. Ang mundo ng mga engkanto ay malawak, at maaaring hindi magandang bagay na dumaan sa kalsadang ito ng maayos. Tulad ni Shinger, sa totoo lang, si Shinger ay walang karanasan sa buhay, kaya siya ay nalito at natukso ni Elder Duan. Hayaan silang lahat na lumabas para magkaroon ng karanasan, ang mga benepisyo ay higit pa sa mga disadvantages, makatitiyak si kuya, siya nga pala, abisuhan ang Peony Queen na palabasin din ang mga batang iyon, ang mga batang ibon ay laging ikakalat ang kanilang mga pakpak at lumilipad,
hindi ko sila mapapanood magpakailanman, marahil sila ang pangalawang Shinger. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, sinabi niya sa hangin sa bulwagan, Zumao, responsable ka sa pagkuha ng ilang bata para magkaroon ng karanasan, ngunit huwag kang kumilos maliban kung ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Okay, umalingaw ang boses ni Snowcat sa bulwagan. Palagi siyang madilim na gabi at naroon anumang oras. Kuya, pumunta ka ng personal sa Patriarch's Hall para palabasin sila, sabihin kay Dugo Huwei na huwag ma-pressure, sabihin sa kanya na hindi niya kasalanan ang bagay ni Shinger, at kung pupunta ako, mapipilitin siya nito. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng mga bata na lumalabas para lumahok sa Demon Clearing Operation ay siya pa rin ang mamumuno, ang kuya. Sabi ni Yang Yiyu kay Yun Changsheng. Well, don't worry, alam ko na ang sasabihin. Tumango si Yun Changsheng. Pagkatapos ay tinanong niya, Junior brother, ano ang tungkol sa iyo? Ano ang susunod mong gagawin? Pupunta ako upang hanapin si Ji Waxan, maaaring tumagal ito ng kaunting oras, at ikinalulungkot kung guluhin ka sa mga bagay na yunmen. Kung mayroon man, sabihin mo lang ang pangalan ko sa iyong puso, malalaman ko. Sabi ni Yang Yiyo. Nagulat si Yun Changsheng. Sa katunayan, nalaman niya na ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay iba sa sandaling lumitaw si Yang Yiyo. Mukha lang siyang ordinaryong tao na walang aura sa katawan. Ngunit dahil sa pagiging malinaw na ito ay naramdaman niya na mas hindi maarok si Yang Yiyo. Gusto niyang magtanong, ngunit sa wakas ay hindi na siya nagsalita. Alam niyang simula nang kumilos ang kanyang junior brother sa ganitong paraan, ito ang kanyang sariling dahilan. Kung gayon aalis na ako, pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, diretso siyang lumabas ng bulwagan. Hindi siya lumipad, ni hindi niya binuksan ang espasyo. Diretso siyang lumabas na parang ordinaryong mortal. Pinanood ni Yun Changsheng si Yang Yiyo na dahan daw ang pumunta sa gate ng Yunmen Mountain. Kitang-kita niya ang kanyang figure sa kanyang paningin, ngunit hindi niya maramdaman ang pag-iral ng kanyang nakababatang kapatid. Hanggang sa mawala ang anyo ni Yang Yiyo sa kanyang paningin, sinabi ni Yun Changsheng sa kanyang sarili, maaari ba siyang magbago mula sa isang mortal tungo sa isang Diyos? Kabanata 2499 na Little Immortal Ji Ruyan. Nag-iisang lumabas si Yang Yiyan sa Yunmen. Hindi siya nagdala ng kahit na sino, maliban kay Xiaolan, na laging nasa palso ni Yang Yiyan sa anyo ng isang pulse heiress. Magbibigay daw siya ng halimbawa, kaya kailangan niya itong tuparin. Ayon sa panganay na kapatid, ang buong daigdig ng engkanto ay nasa isang sitwasyon na ngayon ng isang malaking pagsiklab ng mga magsasaka ng demonyo. Ito ay ganap na sumabog. Halos bawat bundok ng engkanto ay may ilang pagsiklab ng mga masasamang magsasaka, at isang malaking bilang ng mga base para sa paglilinang ng lotus ng dugo ay natuklasan. Inihinuhan ni Yang Yiyan na ang pagsiklab sa nakalipas na 10 taon ay maaaring lihim na itinaguyod ni Ji Waxan. Hindi lamang ito bumaba, ngunit pagkatapos ng 10 taon, ang bilang ng mga taong nagsasagawa ng masasamang pamamaraan ay tumaas. Sa opinyon ni Yang Yiyan, ang ilang mga immortal ay hindi makalaban sa tukso ng bisa ng Blood Lotus, ngunit nahulog sa kanilang sariling mga kamay sa Magic Cleansing Operation. Kaya dumami pa. Ang lahat ng ito ay inaasahan. Pagkatapos ng lahat, gusto ng lahat ang mga shortcut. Isa rin itong pagsubok sa puso ni tao, mabuti at masama. Lumabas siya sa pagkakataong ito, syempre, hindi para kay Ji Waxan, o para sa kanyang anak na si Yang Xingfu. Isang tao ang umalis sa Yunmen, si Yang Yiyo ay lumakad na parang asetiko monghe, tumatawid sa mga bundok at ilog. Hindi siya lumipad, ngunit lumakad siya ng hindi naglalakad, ngunit ang kanyang bilis ay hindi mabagal. Minsan siya ay kasing bagal ng isang kuhol, at tumagal ng ilang oras upang tumawid sa isang bangin, at kung minsan ay tumawid siya sa isang ilog sa isang hakbang. Ngunit may isang alituntunin na hindi nagbago, ang kanyang direksyon sa paglalakad ay isang tuwid na linya, na hindi nagbabago. Pagkaraan ng 10 araw, pumasok siya sa isang maliit na lungsod sa Chaos Fairyland. Oo naman. Tumayo si Yang Yiyo sa harap ng lungsod na tinatawag na Fangcheng at sinabi sa sarili. Ang sinabi niyang tama ay isang uri ng kumpirmasyon. Ang kumpirmasyon na ito ay ang intuition ng kaliwanagan matapos mabuksan ang buhol ng kanyang puso. Paglabas niya, iniisip niya ang tungkol sa pag-alis ng demonyo, kaya't lumakad siya sa isang tuwid na linya, ganap na umaasa sa kanyang puso upang lumakad, sinusunod lamang ang kanyang puso. Ginawa niya ang gusto ng puso niya. Ngayon sa harap ng Fangcheng na ito, nakaramdam siya ng matinding aura ng sama ng loob at kasamaan, at nakita niya na ang buong Fangcheng ay nababalot ng hinanakit at kasamaan sa kanyang paningin. Kaya magsimula tayo sa Fangcheng na ito, sabi ni Yang Yiyo sa sarili at hakbang-hakbang na pumasok sa Fangcheng. Sa katunayan, ang lugar na ito ay nasa isang napakalayo na lugar sa Chaos Immortal Realm, na parang isang frontier city. Ngunit pagkatapos pumasok ni Yang Yiyan sa Fangcheng, sumimangot siya, dahil wala siyang nakitang mga immortal. Ang buong lungsod ay parang patay na lungsod. Ang sama ng loob ay namumuo sa bawat sulok. Nang malapit na niyang ilabas ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin, isang boses ang tumunog sa kanyang likuran, "Hoy, bata, kung ayaw mong mamatay, umalis ka dito dali." Natuwa kaagad si Yang Yiyan, at medyo nagulat. Lumingon siya at nakita niya ang isang babae.
Ngunit siya ay nakadamit tulad ng isang lalaki, ganap na nakadamit tulad ng isang babaeng lalaki. Sa unang tingin, medyo immortal siya. Ito ang unang pagkakataon sa libu-libong taon na siya ay tinawag na isang bata na tulad nito. Natigilan siya, ngunit pagkatapos ay nag-react siya at nakitang kawili-wili ito. Naunawaan din niya kung bakit siya pinagalitan ng munting walang kamatayang ito, ang dakilang Chanzan. Siyempre, para sa kanyang kapakanan ang pagbulyaw na ito, dahil alam ni Yang Yiyan na sa mga mata ng munting immortal na ito, isa na siyang mortal. Malaki ang kinalaman nito sa pagbabago ng kanyang puso. Not to mention this little fairy, even in eyes of his senior brothers and others, isa lang siyang ordinaryong mortal. Walang makakakita sa kanya. Natutuwa si Yang Yiyo na pagkatapos niyang lumingon, ang maliit na engkanto na ito ay hindi nagpakita ng anumang sorpresa nang makita siya. Ito ang kawili-wiling bahagi. Ang lugar na ito ay nasa Chaos Fairyland pa rin, at ang pangalan niyang ang pinakamalaki sa buong Chaos Fairyland. Masasabing alam ito ng lahat, kasama na ang kanyang imahe. Ngunit ito ay malinaw na ito. Hindi siya kilala ng munting diwata, ngunit may kinalaman ito sa katotohanang wala na siyang hininga sa kanyang katawan ngayon. Sinong mag-aakala na siya si Chen Kun Chanzan Yang Yiyo? Ikaw ba ay isang immortal mula sa Chaos Fairyland? Labis na interesado si Yang Yiyo. Alam mo namang walang kamatayan ang engkanto na ito, pero hindi ka pa rin lumuluhod at yumuko. Medyo mortal ka na may lakas ng loob. Alam mo ba kung saan ito? Kung gusto mong mabuhay, umalis ka kaagad. Ang maliit na diwata sa mga mata ni Yang Yiyo ay sumulyap kay Yang Yiyo at sinabing. Ngayon ay nakita ito ni Yang Yiyo na mas kawili-wili. Tumingin siya sa maliit na diwata at sinabing, pumunta ka ritong mag-isa. Sa loob ng malakas na aura ng sama ng loob, kung may lilito na masamang magsasaka, hindi mo sila kayang harapin ng mag-isa. Pinapayuhan ko rin na umalis ka. Mas mahalaga ang iyong buhay. Gayunpaman, hindi pinag-isipan ni Yang Yiyo ang tanong kung siya ay isang mortal sa mata ng maliit na diwata. Sa halip, pinayuhan niya itong umalis. Tuwang-tuwa ang maliit na engkanto, kinusot-kusot ang kanyang mga mata at tumingin kay Yang Yiyo, at sinabing, naiintindihan ng diwata na ito, hindi ka isang ordinaryong tao, naiintindihan ko, sinusubukan mo ring makakuha ng mga benepisyo sa likod ng iyong amo, tama ba? Haha, ang engkanto na ito ay nangangailangan ng isang taong sasamahan ka upang tumulong, at maaari kang magkaroon ng bahagi ng mga benepisyo, paano ito? Naisip ni Yang Yiyo na medyo kawili-wili ang maliit na engkanto na ito, kaya ngumiti siya at sinabing, ano ang mga benepisyo? Ang mga benepisyo ay lampas sa iyong imahinasyon, sasabihin sa iyo ng engkanto na ito, mayroong isang lihim na base para sa pagtatanim ng Blood Lotus dito. Ang mga tao ng Yunmen ay dumating dito minsan at hindi ito natagpuan, ngunit ang engkanto na ito ay naghahanap ng ilang buwan, tiyak na mayroong isang lihim na base dito, at ang diwata na ito ay halos nahulaan ang lokasyon, hanggat nakita natin ang sekretong base na ito, at pagkatapos ay kikita tayo ng maraming dugo. Sabi ng babaeng diwata. Nakinig si Yang Yiyo sa maliit na engkanto at pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing, gusto mo bang kunin ang Blood Lotus? Umirap ang munting diwata at sinabing, kalokohan, ipinanganak ako sa isang malaking sekta, paano ako maliligaw? Kalalabas mo lang ng bundok, di ba? Hindi mo ba alam ang halaga ng Blood Lotus? Well, kalalabas ko lang talaga ng bundok para magkaroon ng experience, please. Fairy, turuan mo ako. Nagpakita siyang ng mapagpakumbaba na tingin sa paghingi ng payo. Sabi ng maliit na engkanto, 10 taon na ang nakalilipas, inilunsad ni Yunmen ang Demon Purging Operation. Sa ilalim ng synergy ng ilang pangunahing puwersa sa mundo ng mga engkanto, nabuo ang Fairy World Demon Purging Core. Iba't ibang reward ang ibinigay. Ang pagpatay sa ulo ng demonyo at paghahanap at pagbibigay ng Blood Lotus ay magkakaroon ng mayayamang gantimpala tulad ng Fairy Stones at skills. Hanggat nahanap natin ang Blood Cultivation at Lotus base sa loob. Maaaring pumunta sa Yunmen o anumang Fairy World sect para makatanggap ng Fairy Stone Reward. Nakinig si Yang Yiyo sa maliit na diwata at naunawaan. Hindi pa banggitin ang Demon Purification Reward at Punishment Mechanism na itinatag ni Yunmen at ng mga pangunahing Fairy sects, ang maliit na batang babae sa harap niya ay talagang isang baguhan, at dapat ay ang uri ng rookie na lumabas sa sekta ngayon lang, gaya ng sinabi niya. Akala niya masyadong maganda ang mga bagay. Napakadali bang linangin ang masamang Magic Blood Lotus? Gayunpaman, interesado si Yang Yiyo sa cultivation base na binanggit niya. Kung talagang mayroong isang lihim na base ng pagtatanim para sa lotus ng dugo sa parisukat na lungsod na ito, dapat itong sirain. Ang punto ay hindi niya maintindihan kung paano nalaman ng munting Fairy King na ito na mayroong lihim na cultivation base nang dumating ang mga disipulo ng Yunmen at hindi ito natagpuan. Pagkatapos ay nagmuni-muni si Yang Yiyo at sinabing, okay, sumasang-ayon akong sumama sa iyo, ngunit paano ka nakakasigurado na mayroon talagang cultivation base para sa Blood Lotus dito? Huwag kang mag-alala tungkol dito, sumunod ka lang sa akin, hinding-hindi ako magsisinungaling sa iyo. Ang munting Fairy King ay may kumpiyansa na nagsalita at dumiretso sa paglampas ni Yang Yiyo at tumungo. Hindi mapigilan ni Yang Yiyo na mapangiti, ngunit sumunod pa rin siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay hindi dapat mali ang sinabi ng munting Fairy King.
Pagkatapos mag-isip tungkol dito, bumaba ito sa kanyang intuition, o sa kanyang puso. Pagkatapos ay sinundan niya ang maliit na haring engkanto, isa sa harap at isa sa likod, at dumiretso sa kailaliman ng Square City. Habang nasa daan, sa wakas ay nagtanong ang maliit na engkanto na sa tingin niyang Yiyo ay mapagkakatiwalaan, "Hoy, maputi ang buhok, ano ang pangalan mo?" "Ang pangalan mo ay Ji Ruyan, maaari mo akong tawaging Fairy Ruyan." Ngumiti si Yang Yiyo at casual na sinabi, "Ang pangalan ko ay Yang Yiyo." Ngunit sa susunod na sandali, biglang tumalikod si Jiruyan at huminto, dumilim ang kanyang mukha at sinabi niya, "Dahil pinili mong bumuo ng pansamantalang pangkat sa akin, Jiruyan, dapat kang maging tapat. Ang walang kamatayang ito ay napupuot sa mga taong tulad mo." Sino si Yang Yiyo? Siya ang marangal na Chen-kun Chanzan, oo, idolo ng walang kamatayang ito. Huwag isipin na ang pagpapaputi ng iyong buhok ay si Chen-kun Chanzan Yang Yiyo. Alam mo bang sinisiraan mo ang lalaking Diyos sa puso ko? Alam mo ba kung ano ang nangyari sa mga taong nagpanggap na si Yang Yiyo sa mundo ng engkanto? Hayaan. Sabihin ko sa iyo, lahat sila ay binugbog hanggang sa mamatay. Pinapayuhan ka ng walang kamatayang ito na huwag magkunwaring si Chen-kun Chanzan, kung hindi, dito magtatapos ang ating pagtutulungan, natarante si Yang. Tumingin siya kay Jiruyan na may nagbabantang mukha, at hindi niya alam kung matatawa siya o maiyak. Honestly niyang ibinalita ang pangalan niya, pero hindi niya inaasahan na ganoon pala ang magiging reaksyon ni Jiruyan. Did NT expect na makikilala niya ang isang die-hard fan niya? Lalaking Diyos. Kailan pa ako naging sikat sa mundo ng engkanto? Mukhang hindi mababa ang status niya sa mata ng babaeng immortal. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit nang makita ang nakamamatay na mga mata ni Jiruyan, mapait na ngumiti si Yang at sinabing, "Pasensya na, hindi ko sinasadyang masaktan ang iyong lalaking Diyos. Ang tunay kong pangalan ay Yang Xingfu." Sinabi ni Yang Yian ang pangalan ng kanyang anak na si Yang Xingfu, na isa ring uri ng buhol sa kanyang puso para sa kanyang anak. Tama, maging isang down-to-earth na tao at magsanay, tama na kunin si Yang Yian bilang iyong layunin at idolo, ngunit huwag kang magpanggap na siya, tayo na, sa wakas ay tumawa si Jiruyan. Si Yang Yian ay talagang hindi nakaimik. Hindi niya inaasahan na isang araw, siya ay ituring na isang taong nagpapanggap sa sarili niya. Ngunit sa totoo lang, ang lahat ay dahil sa akala niya ay kawili-wili ang munting diwata na ito, at sinusunod lang niya ang kanyang puso. Pagkatapos ay unti-unting nadagdagan ang pakikipag-usap kay Jiruyan. Nakita ni Yang Yian na si Jiruyan ay isang spoiled na babae lamang sa master school, at hindi pa siya nakabiyahe sa labas. Nagkaroon siya ng mga ilusyon at tiwala sa lahat. Halimbawa, nalaman lamang ni Yang Yian matapos niyang masagot ang ilang mga katanungan na ang dahilan kung bakit siya nag-iisa dito ay dahil narinig niya ang pag-uusap ng mga matatanda ng kanyang amo, na nagsasabi na nakahanap sila ng isang lihim na cultivation base para sa Blood Lotus dito. Napakalihim ng lugar, at hindi ito nakita ng mga disipulo ng Yunmen nang dumating sila. Pupunta rito ang kanyang amo para linisin ang sikretong Blood Lotus base at makuha ang napakagandang credit na ito, ngunit si Jiruyan, ang babae, ay lihim na dumating pagkatapos marinig ito, at hindi sumama sa mga tao ng master. Dapat sabihin na siya ay matapang, o walang muwang. Habang nasa daan, lalong naging malungkot ang mukha ni Yang Yian. Nalaman niya na walang mga immortal o mortal sa Fangcheng. Katulad ni Duan Gan Xianshan sa simula, tila isinakripisyo ito ng dugo. Gayunpaman, ito ay isang patay na lungsod. Hindi ko alam kung ilang buhay na ang namatay. Ang masamang paglilinang na dala ni Ji Woxen ay hindi lamang nakakapinsala kay Ji Woxen. Ang ilang tao na nagsagawa ng masamang pamamaraan ni Ji Woxen ay maaaring naging susunod na Ji Woxen. Kapag nalantad, ang buhay ng buong lungsod ay iaalay. Damn it! Nagmura si Yang Yian sa kanyang puso. Alam niyang kung hindi ito mapatahimik sa lalong madaling panahon, baka lalong maging magulo ang mundo ng diwata, at mas maraming tao ang mamatay. Sa isang kisap mata, sinundan niya si Jiruyan at nakarating sa isang sira-sirang courtyard, na parang isang family ancestral hall. "Nandito na tayo." Nagsalita si Jiruyan. Laminggalinga si Yang Yiyo sa paligid at wala siyang nakitang kakaiba o kakaiba dito. Hindi niya napigil ang sabihin, "Walang pinagkaiba dito, sigurado ka bang mayroong base ng Blood Lotus dito?" "Sumunod ka lang sa akin," hindi sumagot si Jiruyan kay Yang Yiyo, at dir-diretsyong naglakad papunta sa nasirang courtyard. Pagkatapos tumingin sa paligid, pumunta siya sa sinaunang balon sa looban at nagsabi, "Ito na. Narinig ko mula sa aking tiyuhin na ang base ng dugong lotus ay nasa ilalim ng sinaunang balon na ito." Hindi ito nakita ng mga disipulo ng Yunmen dahil may porma sayo na nakaharang sa aura. "Halika, sumunod ka sa akin at tumalon para makita." Bago siya matapos magsalita, tumalon ang dalaga sa sinaunang balon. Tumalon ang mga talukap ng mata ni Yang Yiyo, talaga. Hindi makapagsalita. Ungol niya at tumalon sa sinaunang balon. Natatakot siyang magdusa ang dalaga. Kabanata 2500 Sigurado ka bang kaya mong maghiganti? Matapos makapasok sa sinaunang balon, nakita ni Yang Yiyo ang mahinang pagbabago-bago ng mana sa tubig, na talagang ang pagbabago-bago ng porma sayon na maaaring maghiwalay sa aura. Bukod dito, ang tubig ng balon ay tunay na tubig ng balon.
Kung hindi mo ito susuriing mabuti, magiging mahirap talagang hanapin na mayroong pagbabago-bago ng pagbuo sa balon na ito. Nasa unahan si Jiruyan, sumisid sa balon, at sinundan siya ni Yang Yiyo. Sunod-sunod na bumaba ang dalawa. Sa loob lamang ng 3 minuto, 100 metro ang lalim nila sa ilalim ng balon. Sa oras na ito, nakita rin nila na may isa pang mundo sa ilalim ng sinaunang balon na ito, at naniniwala sila na totoo ang sinabi ni Jiruyan. Nang makarating sila sa ilalim ng balon, nakita nila ang isang batong pinto. Malawak at patag din ang lugar na kanilang nilapag na hinukay ng kung sino. Ang mga kakaibang hayop na bato ay bumuo ng isang sinaunang porma sayon, na halatang sinaunang porma sayon na pinipigilan ang aura ng pintong bato. Kung hindi sila bumaba, talagang hindi nila mahahanap na may ibang mundo sa ilalim ng sinaunang balon na ito. Ginamit ni Yang Yiyan ang salita ng langit at lupa upang tingnan ang tarangkahang bato. Sa susunod na sandali, bahagyang pinaikit niya ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, hahakbang na sana si Jiruyan, ngunit pinigilan siya ni Yang Yiyan. Anong ginagawa mo? Sumimangot si Jiruyan nang walang dahilan. Hindi siya nasisiyahan sa paghawak ni Yang Yiyan sa kanyang palso. Sa sandaling ito, ngumiti si Yang Yiyan at sinabing, Fairy G, may porma sayon sa Stone Gate. Ganito ka lang ba hahakbang pasulong? Meron bang? Si Jiruyan mukhang ayaw niyang magsinungaling sa akin. Subukan mo lang mag-spell at malalaman mo. Sabi ni Yang Yiyan. Si Jiruyan ay isang maliit na Fairy King lamang. Sa karamihan, siya ay isang Fairy King na may napakahusay na pagiging perpekto. Sa kanyang cultivation, hindi niya maramdaman ang ilang high-level formations. Sa mga mata ni Yang Yiyan, ang porma sayon na ito ay hindi bababa sa paraan ng isang makapangyarihang tao sa antas ng kaliwanagan. Kung ang batang babae ay padalos-dalos, siya ay magdurusa lamang ng isang malaking kawalan. Sa katunayan, ang porma sayon na ito ay napakahiwaga na kahit na si Yang Yiyan ay hindi maisip ito sandali. Sa kasong ito, kailangan niyang pigilan siya. Boom! Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyan, kalahating naniniwala at kalahating nagdududa si Jiruyan at bumaril ng magic power sa pintuan ng bato. Tamang-tama, sa susunod na sandali, ang dugo ay sumambulat mula sa batong pinto, at isang malaking rebound ang bumangon. Napasigaw si Jiruyan sa takot, ngunit hindi niya namamalaya na ikanaway ang kanyang kamay para pigilan. Ayos lang. Ang boses ni Yang Yiyan ay narinig sa kanyang mga tainga. Sa oras na ito, idinilat ni Jiruyan ang kanyang mga mata at nalaman niyang okay lang ito. Ang lahat ay katulad pa rin ng dati, at ang pintong bato ay ganoon pa rin. Pero, hindi niya alam na ang backlash ng formation kanina ay agad na niresolbo ng pag-wave ng kamay ni Yang Yiyan, at puwersa ang sinira ni Yang Yiyan ang formation. Okay lang ba talaga? Nakatulala na sabi ni Jiruyan. Pumunta ka at itulak ang pinto, sinenyasan ni Yang Yiyan si Jiruyan na itulak ang pinto pasulong. This girl is also the kind of character who really bluffs. Gayunpaman, hindi niya masyadong inisip ang tungkol dito, at pumunta siya sa unahan at bumaril ng magic power sa pintong bato. Boom! Pagkatapos ng mapurol na tunog, bumukas talaga ang pintong bato. Ngunit pagkatapos ng pagbukas, hindi ito isang silid na bato o iba pang espasyo na direktang lumitaw sa loob tulad ng naisip, ngunit isang umiikot na pinto ng sama ng loob ang lumitaw, na naghihiwalay sa tubig ng balon sa ilalim ng balon. Well, ano ang dapat kong gawin? Medyo natulala si Jiruyan. Pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, ito ay talagang isang masamang espiritu. Ito ay nagpapakita na ang iyong sinabi ay totoo. Sa likod ng masasamang tarangkahan ng masamang espiritu na ito, malamang na mayroong isang batayan para sa paglilinang ng Blood Lotus. Walang panganib. Tara na at diretsyong pumasok. Sa oras na ito, nagsalita si Yang Yiyo at nanguna sa paghakbang sa masasamang puyo ng tubig. Hey, hintayin mo ako. Huwag mong subukang magnakaw ng credit. Sigaw ni Jiruyan pero sumunod naman. Ang katawan ni Yang Yiyo ay bahagyang kumikinang na may halo ng 10 kulay ng mga buto ng tao, at direktang lumitaw siya sa isang kuweba sa ilalim ng lupa. Ito ay tila isang kapaligiran na katulad ng palasyo sa ilalim ng lupa na nakita niya sa nakakalat na walang kamatayang espasyo noong taong iyon. Ngunit ang sukat dito ay mas malaki pa. Nanginginig siya, at unti-unting napuno ng malalaking banga ang kanyang paningin. Sa bawat malaking banga, mayroong isang tuyong bangkay, at ang bilang ay umabot sa 100,000. Kaya lang walang Blood Lotus. Halata naman na in advance ito. Masyadong malaki ang sukat dito. Sinuri ni Yang Yiyo ang isang malaking garapon sa tabi niya, ngunit nalaman niya na ang bangkay sa garapon ay hindi isang mortal na katawan, ngunit isang immortal na katawan. Dahil dito, lalo pang lumalim ang pagkunot ng kanyang mga kilay. Ang hitsura ng Blood Lotus base dito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Napakalaking bagay talaga na gamitin ang katawan ng isang immortal para linangin ang Blood Lotus. Sino ito? Naisip ni Yang Yiyan si Ji Wuxian sa unang pagkakataon. Ngunit pagkatapos ay umiling siya at itinanggi ang ideyang ito. Sinuri niya ang oras ng pagkamatay ng mga mummies dito, na dapat ay 1,000 taon na ang nakalilipas. Huling lumitaw si Ji Wuxian sa Duangan Xianshan, at mahigit 10 taon na lang ang nakalipas. Hindi tumugma ang oras.
Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang Blood Lotus dito ay nilinang ng katawan ng isang immortal, habang ang nakita niya sa Redleaf Mountain ng nakakalat na immortal na espasyo ay isang mortal. Ang agwat sa pagitan ng mga immortal at mortal ay isang mundo ng pagkakaiba. Ang lotus ng dugo na nilinang sa parehong paraan ay tiyak na madaragdagan ng bisa at kapangyarihan nito. Ang mga nagsasagawa ng masamang paraan ay tiyak na magkakaroon ng malakas na lakas ng paglilinang. Naisip ni Yang Yian ngayon, baka hindi isa sa kanila si Ji Wuxian. Ang masamang paraan ng paglilinang na kanyang ipinakalat at ang dugong lotus na nilinang ay tiyak na lilikha ng ilang makapangyarihang tao. Ito ay hindi maiiwasan. Hindi ko lang alam kung gaano kalakas ang pagdadalisay ng dugo na nilinang ng mga katawan ng 100,000 immortal, at sino ito. Sa pagmamasid sa kapaligiran dito, seryoso ang mukha ni Yang Yiyo. Ang pagkalat ng magic sa immortal na mundo ay lampas sa kanyang inaasahan. Posibleng lumitaw ang ilang malalaking demonyo tulad ni Ji Wuxian. At ito ay hindi isang pagmamalabas sa lahat. Hindi ko nakita ang Blood Lotus dito. Lumapit si Ji Ruyan at sinabi sa sarili. Mula sa kanyang mga salita, halatang nakita niya ang dugong lotus. Medyo natahimik si Yang Yiyo tungkol kay Ji Ruyan, ang munting immortal. Ang tinutukoy ni inosente at inosente ay ang mga taong katulad niya. Parang wala siyang karanasan sa martial arts world. Tumakbo siya palabas ng mag-isa para maghanap ng ganoong sikretong lugar. Kung hindi lang niya ito nasagasaan sa malaking formation ngayon, malamang namatay na siya. Ngayon parang kilala niya talaga ang Blood Lotus. Nakita mo na ba ang Blood Lotus? Pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabi. Nang marinig ni Ji Ruyan ang tanong ni Yang Yiyo, tumalikod siya at sinabing may panghahamak, ito ang unang araw mo sa labas ng bundok. Ngayon ay may mga balita tungkol sa masasamang lotus ng dugo saan man sa mundo ng mga engkanto. Maririnig mo ang tungkol kay Ji Wuxian at ang kanyang masamang salamangka sa anumang lungsod na pupuntahan mo. Hindi nagkaimik si Yang Yiyo. Alam niyang napakatanga nitong tanong. Ano ang nakikita mo dyan, maputi ang buhok? Habang nagsasalita, tinuro ni Ji Ruyan ang malayo at naunang tumakbo. Bumalik ka. Sumigaw si Yang Yiyo, ngunit mabilis na umiwas ang dalaga. Anong speechless na babae? Walang magawang sabi ni Yang Yiyo sa sarili ngunit hinabol siya. Tila walang Blood Lotus sa lugar na ito, at walang nakitang masasamang cultivator, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay isang lihim na base para sa paglilinang ng Blood Lotus. Ang ganitong lugar ay hindi magandang lugar, at maaaring may ilang buhay na nilalang. Sa isang kisap mata, dumating sina Yang Yiyo at Ji Ruyan sa gitna ng 100,000 mummies, ngunit nakakita sila ng isang altar. Walang kakaiba sa hitsura ng isang altar, ngunit ito ay naiiba dito, dahil nakita nila ang isang tao sa altar. Isang matandang may dugong buhok ang tila singkit ng kahoy na panggatong at walang hininga. Ngunit nalaman ni Yang Yiyo na ang lalaking ito ay hindi isang mummy, ngunit buhay pa. Si Ji Ruyan ay isang tanga, at hindi siya natatakot. Tumalon siya sa altar at nilapitan ang matandang nakaupo na nakakrus ang paa sa altar. Bumalik ka. Ikinumpas ni Yang Yiyo ang kanyang kamay, at si Ji Ruyan ay napahawak sa kanyang kamay na parang isang maliit na ibon. Bulalas ni Ji Ruyan, nanlaki ang kanyang mga mata sa oras na ito, ngunit napahawak siya sa kamay ni Yang Yiyo. Sa oras na ito, sa wakas ay nalaman niya na si Yang Yiyo ay hindi ang munting monghe na nagtago ng kanyang cultivation gaya ng kanyang inaakala, ngunit isang tunay na malakas na lalaki, dahil ang hiningang huminga sa kanya ay tila mas malakas kaysa sa kanyang Panginoon. Tinitigan niya si Yang Yiyo gamit ang mga mata ng phoenix at hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Noong una ay inakala niya na ang lalaking maputi ang buhok ay isang maliit na monghe, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang master. Isa itong pulakas sa balon. Gaano man kalaki ang mundong nakikita niya, iniisip niya na ang iba ay kapareho niya. Bata, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Kung gusto mong mabuhay, umalis ka rito sa lalong madaling panahon. Hindi man lang tumingin si Yang Yiyo kay Ji Ruyan, at kinawayan siya sa entrance. Dahil natagpuan ni Yang Yiyo na ang matandang nasa altar ay nagmulat ng kanyang mga mata at nabuhay muli. O siya ay buhay na, ngunit siya ay pumasok lamang sa isang estado ng tahimik na paglilinang, na nagpaisip sa mga tao na siya ay isang patay sa unang tingin. Kung ibang tao, baka isipin talaga nilang patay na siya, ngunit sa mata ni Yang, walang makakatakas sa kanyang mga mata. Mula nang makita niya ang altar, nalaman niya na ang matanda ay isang buhay na tao, at ngayon ay nabubuhay lamang siya dahil sa panghihimasok nila ni Ji Ruyan. Isang hininga ang lumabas sa bibig ng matanda. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yiyo ang matandang lalaki na tumayo, at ang kanyang buong boses ay gumawa ng kaluskos. Si Yang Yiyo ay nakatayo sa gilid ng altar, 20 hanggang 30 metro ang layo mula sa matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa matanda, at ang kanyang mukha ay hindi nagbago. Gusto niyang makita kung ano ang taong ito. Hindi isang tao o isang multo, ni isang immortal o isang demonyo, ang aura ng sama ng loob at kasamaan ay napakalakas pa rin, ito ay talagang ang masamang aura ng angkan ni Ji Wuxian. Walang duda na ang daan-daang libong immortal na mummy dito ay malamang nanilinang ng matandang ito sa dugong lotus at natupok.
Nadama ni Yang Yiyo na bilang karagdagan sa aura ng sama ng loob at kasamaan, ang kabilang partido ay talagang may malakas na espiritual na kapangyarihan, o ang pagkakaroon ng purong espiritual na kapangyarihan. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay umiral din kay Ji Woxen noong nakaraan, ngunit hindi niya ito gaanong pinapansin sa oras na iyon. Sa oras na iyon, naisip niya na ang dahilan kung bakit ilang beses na nakatakas si Ji Woxen mula sa kanyang mga kamay ay dahil sa malakas na kapangyarihan ng pag-iisip. Ngayon ang kapangyarihan ng pag-iisip na maihahambing sa katawan ni Ji Woxen ay lumitaw sa matandang ito, na nagpapakita na ang epekto ng Blood Lotus na nilinang ng immortal ay higit na malakas kaysa sa mga mortal. Kahit na ang aura ng matandang ito ay mas mahina kaysa sa pangunawa ni Ji Woxen, hindi ito gaanong naiiba. Tinitigan ni Yang Yiyo ang matanda. Tila nakatingin sa kanya ang matanda pagkatapos magunat ng kanyang mga kalamnan at buto. Sa sumunod na sandali, biglang namula ang mga mata ng matanda, ngunit hindi ito nagsalita, ngunit isang paos na boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang katawan. Bukod dito, sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, nagulat at namangha si Yang Yiyo. Hindi niya inaasahan na kilala talaga siya ng kabilang partido. Yang Yiyo. Ha, ikaw talaga Yang Yiyo. Mabuti, hahanapin sana kita, ngunit hindi ko inaasahan na pupunta ka sa aking pintuan. Mahusay, ipaghihiganti ko ang dugo ng aking pamilyang Zeman sa iyo ngayon. Ang matanda ay hindi nagsasalita sa kanyang bibig, ngunit nagsalita mula sa kanyang katawan. Matapos matigilan, hindi sinasadyang nagtanong si Yang Yiyo, kilala mo ba ako? Sino ka? Ang matandang lalaki na may buhok na pula ang dugo, haha, anak, napakabilis mo bang nakalimutan na winasak mo ang kanyang pamilyang Zeman sa Chaos Immortal City? Ang pangalan ko ay Zeman Tuo. Maswerte akong nakatakas sa sakuna noong wala ako, ngunit nakita kong sinira mo ang aking pamilyang Zeman gamit ang sarili kong mga mata. Nakalimutan mo ang sama ng loob na ito, ngunit hindi. Noong naghiganti ako sa iyo, alam kong naghahanap ako ng kamatayan, ngunit nagkataon na nakilala ko ang pinakamataas na kakayahan ng Demon Lord Ji Woxen. Makalipas ang libu-libong taon, sa wakas ay nakamit ko ang mahusay na tagumpay sa aking mahiwagang kasanayan. Lalabas na sana ako sa pag-iisa para hanapin ka, ngunit hindi ko inaasahan na pupunta ka sa aking pintuan sa sarili mong inisyatiba. Hahaha. Nakinig si Yang Yiyo sa matandang lalaki na talagang tinawag ang kanyang sarili na Zeman Tuo, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ganoon ang sinabi ng kabilang partido sa kanya. Kakilala pala. Totoo na pinatay niya ang pamilya Zeman sa Chaos Immortal City, ngunit hindi niya pinatay silang lahat. Tanging ang mga high-level masters ng pamilya Zeman ang nawawala. Mukhang ang Zeman Tuo na ito ay isang mataas na antas na miyembro ng pamilya Zeman. Nakatakas lang siya sa kapahamakan nang lumabas siya. Sa huli, nakipag-ugnayan siya sa masamang pamamaraan ni Ji Woxen, na humantong sa mga kaganapan ngayon. Ito ay talagang isang cycle ng sanhi at epekto. Naghahanap ng batayan para sa lihim na paglilinang ng lotus ng dugo, nakilala niya ang kanyang matandang kaaway. Matapos maunawaan, ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, sigurado ka bang makakapaghiganti ka? Nag-uusap ang dalawang tao sa altar, ngunit narinig ito ni Jiruyan sa di kalayuan. Ngayon ang kanyang isip ay puno ng tatlong salita Yang Yiyo. Siya ba talaga si Yang Yiyo? Shankun Chanzan Yang Yiyo. Ang Panginoon ng Yunmen. Si Yang Yiyo, ang idol na lalaking Diyos sa isip ko. G. Alam ni Ruyan na totoo ito, dahil ito ay sinabi ng isang matandang may malakas na hininga. Sa pag-iisip ng mabuti, nang si Yang Yiyo ay nag-sign up sa kanyang sarili, tila sinabi niya na ang kanyang pangalan ay Yang Yiyo, ngunit sinumpa siya nito at sinabi na kung hindi ay magkakaroon ng isang idolo. Ngayon ang buhay na idolo ay lumitaw. Ang mga mata ni Jiruyan ay puno ng maliliit na bituin. Hindi lamang siya natakot, ngunit hindi siya umalis, ngunit nanatili sa kanyang kinaroroonan, pinapanood si Yang Yiyo sa kabila ng lumang patio. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.